Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kabayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, sinabi po ng balita ng news ng bilyonaryo na dinampot na raw po si Atty. Harry Roque ng immigration po sa The Hague sa Netherlands sa kanya pong tinutuluyan. Dinakip na daw po. Pero sa kabilang interview naman po ni Atty. Harry Roque ay hindi naman po siya dinampot mga tambay. At yun po sa interview naman ni Maharlika. Painggan po muna natin mga tambay ang bilyonaryo dito po sa kanilang balita sa pagkakadakip o pagkakadampot kay Atty. Roque. Ayon po sa kanilang source mga kabayan. Painggan po natin. Umano ng Dutch authorities si former presidential spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Ayon sa source ng Abante, dinakip si Roque ng Immigration Police sa kanyang tinutuluyan sa The Hague. Sa ngayon, nasa Amsterdam Airport Schiphol Terminal 3 umano si Roque kasamang ilang asylum seekers. Sinasabing may dalawang posibleng pagdalahan kay Roque. Maaari raw siyang ipadala sa Vienna o ibalik dito sa Pilipinas. Matatandaang kinansela ng Pasig RTC ang pasaporte ni Roque kaugnay ng kasong Qualified Human Trafficking dahil sa kanya umanong kaugnayan sa illegal pogo operation sa Porac, Pampanga. Pero sa isang social media post, itinanggi ni Roque na siya ay arestado na. Manatiling nakatutok sa... Yan po mga tambay, ang pinakalat po ng media na inaresto na raw po mga tambay na immigration officer si Atty. Roque. Pero ito naman po ang paliwanag ni Atty. Roque sa interview naman po ni Maharlika kanina po mga tambay. Ito po, pakinggan po natin yung pag-uusap po ng dalawa. At tingnan po natin at panuurin. All new iPhone users. Hello! Magandang umaga mula dyan sa Europa. Kasama ko ngayon ang aking palangga, Attorney Harry Roque, na kung saan ibinalita ng lahat halos ng mainstream media na ikaw daw po ay na-aresto sa iyong bahay. Ayan, kita nyo naman, ang ganda ng itindi spokes, ikaw na magsalita. Ay, naabangan ka. Well, ngayon po ako'y nanananghalian sa isang mukhang mahal na restaurant. Kaya medyo pinapawisan ako kung magkano ang babayad ko dito, no? Pero siyempre, gutom na ako. Ito na ang pinakamalapit na restaurant. So dito na lang kakain, no? Minsan lang naman kumakain sa labas, no? But anyway, maraming salamat sa lahat ng mga nagpakita ng suporta, lahat na nagpakita ng pagmamahal. Ang aking mensahe po, maraming salamat at hindi ko po makakalimutan ang inyong pagmamahal at suporta. Pero taliwas po sa mga fake news, wala pong nag-aresto sa akin. Ako po ay malaya ngayon dito sa The Hague, nakikita nyo naman. At hello! Magandang umaga mula dyan sa Europa. Yan po mga tambay. Yan po ang interview, na maiksi interview pero mahaba po yan. Siya po'y malayang-malaya mga tambay. At fake news daw po na siya po'y inaresto mga tambay at dadalhin sa Pilipinas. Hindi pa. Yan po mga tambay. Yan ang balita naman po. Yan po'y putok na po ngayon. Binabalita na po sa mainstream media yan na yung pagkaka-aresto ng kay Atty. Roque mga tambay na immigration. Grabe, no? Ganun po talaga. Talaga naman po talagang pinaaresto naman din nila yan. Dahil nga po sa politika, alam naman po natin na talagang kasama po sa pinababagsak nila umano yan. Di po ba? Nandiyan na po sila. Una na nga po nilang napabagsak si Kibuloy, si dating Pangulong Duterte. Di ba? Tapos hinahunting pa nila si General Bantag. At si Tebes, napakulong na nila. Ngayon, siyempre si Atty. Roque naman, ang pilit naman nilang pinakukulong mga tambay dahil daw po sa pagkakasangkot sa illegal na pogo, mga kabayan. Ang tanong, sino po ba nakikinabang talaga sa pogo? Meron pa namang pogo. Yung iba, binago lang pangalan. Hindi po ba? Saka, sino po ba talaga ang may mapakalaking kinasasangkutan na anomalya sa ating bansa? Sino po ba ang nasa hot seat ngayon na bilyon-bilyon? Di po ba?
at napakaraming pera ng taong bayan ang kinukurakot. Kaya dito po kay Atty. Roque, at ano po, lakasan nyo lang po ang loob nyo, Atty. Roque, talagang ganun po eh. Sila po ang nasa kapangyarihan at syempre kailangan po nilang pagtakpan umano ang kanilang kawalanghiyaan at kademonyohan at pagnanakaw umano. Kailangan po kasing ma-divert at syempre kailangan din po nila mapabagsak yung makapagbibigay po sa kanila ng parusa sa mga darating na panahon. Kasi mapaparusahan po talaga ang tunay na mga kawatan, tunay na mga magnanakaw sa ating bayan. Kailangan po kasi yan managot at hindi naman po yan panghabang panahon, Atty. Roque. At yung ginawa rin po kay dating Pangulong Duterte na grabe pong pamumulitika at talagang ginamit po nila ang puwersa ng kanilang kapangyarihan, pati ang mga kasundaluhan at kapulisan, at syempre kasama na rin umano ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Hindi naman po makikipagsabwatan din umano ang ICC kung wala pong money talk. Hindi po ba? Kailangan po may money talk umano, mga kabayan. Kaya dito po sa senaryo na ito, sino po ang paniniwalaan natin, mga kabayan? Yung mismo na sinasabi na Atty. Roque na siya po ay hindi po inaresto at hindi po siya nakulong at hindi pa siya pababalikin sa Pilipinas. Hindi po ba? Ito pong sinasabi po ng news ng bilyonaryo, ayon po sa kanilang source, ay dinakip na po si Atty. Roque, mga kabayan. Nakita niyo po yung dalawang senaryo. Isang interview sa social media ni Maharlika at syempre po ang binabalita naman po sa mainstream media. At kailangan naman po nila kasi madaliin yan dahil nga po grabe na po kasi ang natutuklasan ng taong bayan. Araw-araw na po kasi silang pinag-uusapan. Real talk. Araw-araw na po kasi pinag-uusapan ng kanilang pagnanakaw eh. Kailangan po nilang makahanap ng ibang usapin. Kailangan po nilang ma-divert kahit papaano ang issue. Kaya nga po kailangan nilang gamitin at madaliin ito pong si Harry Roque. Hindi kaya? At ganun din po, sino? Si Saldico. Para po mapatahimik na rin umano si Saldico. Hindi po ba? Kasi pag naipakulong na po nila si Harry Roque, mananahimik na po yan. Hindi na po makakapag-vlog yan. At hindi na po makapagsasalita yan. Kamukha po ni Pastor Kibuloy at ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kailangan po kasing patahimikin para po ma-blackout na yung issue. Unti-unti na po nilang papatayin umano yung issue ng korupsyon at yung ginawa po nilang pag-kidnap kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi naman po mananaig ang kasamaan. Hindi naman po mananaig ang kasamaan ng pangmatagalan. Hindi po habang buhay nila na mananaig po ang kanilang kasamaan. Hindi po ba? Saka ang tao ngayon, hindi na po bobo. Hindi na po mga gago, tanga, bobo mga tao ngayon. Hindi na po sunod-sunuran. Kaya nga, ang nagiging sunod-sunuran lang naman po ng mga tao, yung silaw po sa pera at sakim sa pera, sakim sa kapangyarihan. At talagang kaya nila ibenta ang kanilang pagkatao, ang kanilang dignidad, ang kanilang prinsipyo pagdating po sa pera. Hindi naman po ganyan lahat ng mga Pilipino. Marami pa po mga Pilipino matitino. Ganon din po sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. Marami pa po dyan mga may prinsipyo at talagang handang ipaglaban at ipagtanggol ang ating bayan. Kaya nga lang po, mga bayan, nalagay lang po talaga sa sinasabing pambubudol dahil halos lahat po ngayon sa panahon po natin, yung matataas ang katungkulan. Siya pa ang naging silaw na silaw. Sobra-sobra pong gahaman at sakim sa pera ng bayan. Kaya dito po kay Harry Roque, gamit na gamit po ang pera ng taong bayan eh. Gamit na gamit po ang asset. Gamit na gamit po sa kawalanghiyaan ang pera ng taong bayan. Yung tunay na problema ng bansa, yung tunay na magnanakaw, ay malayang malaya at nakakagawa pa ng kasamaan. Hindi po ba? Yung tunay yung araw-araw nagnanakaw at buwan-buwan hindi bababa sa 2 billion ang napupunta sa kanya na komisyon niya. Puwera pa yung anak. Yung anak din, grabe,
At lalo-lalo yung pinsan. Grabe. Grabe yung pamilya yung mga tambay. Kaya nga po nasa Guinness Book of Record yan eh. Sa kawalanghiyaan sa pera. Pera ng bayan. Pera ng gobyerno. Na yung kawalanghiyaan po nila sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Talagang nasa Guinness pa yung mga tao na yan eh. Talaga ibang klase yung lahi na yan. Ibang klase yung lahi na yan sa pamumulitika. Ibang klase rin sa pagnanakaw umano. Mga kababayan. Yan po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, Atty. Roque. At tiis-tiis lang po, Atty. Roque. Darating naman po ang panahon at oras na mababaliktad po ang sitwasyon. Lalabas naman po talaga ang katarungan at ang totoong nagkasala at ang totoong mga magnanakaw, ang totoong kumikita ng limpak-limpak sa pera ng bayan, ay darating po ang panahon na sila po talaga ang mananagot sa tamang panahon. Lalong-lalo po yung ginawa nila sa inyo, kay Kibuloy, kay Bantag, kay Tebes, at lalong-lalo kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Grabe po ang mga pinagagawa nila po dyan. Grabe po, talagang nagsanib puwersa po lahat ang masasamang tao sa ating bansa. Nagsanib puwersa po, makakaliwa, pati mga taong simbahan umano, di ba? Mga oligarkiya, mga demonyo at walang yung mga politiko umano. Hindi po ba? Pati po mga pulburon lord, mga smuggler, at lahat-lahat na po. Nagsanib puwersa po para po sila isang sindikato na ayaw na po nilang mawala ang kapangyarihan sa gobyerno. At lalong-lalo po ang perang tinatamasa nila sa ating buwis. Ganyan po kawawalang hiyayan yung mga tao na yan umano. Kaya ingat-ingat ka po, Atty. Roque, at kami naman po nananalangin. Kasama ka sa aming panalangin at kay dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte na sana po ay maingatan po kayo at mailigtas po sa kapahamakan araw-araw. Ingat-ingat po, Atty. Roque, at mabuhay po kayo. At hindi naman po ipag-aadya ng Panginoon na kayo po kung talagang wala po kayong kasalanan, ay mananaig naman po ang katarungan sa bandang huli. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nakagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng tulong, at sa mga nag-comment, like, share and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po sa lahat po na nagpapa-shoutout, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kababayan. Ingat-ingat po. At syempre po yung panalangin po natin sa ating bansa na sana po matapos na po ang mga kawalanghyan at kademonyohan po na pinagagawa po nila sa ating bansa. At ganoon din po ang panalangin po natin sa ating buong sambayanan, sa atin po at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan, lalong-lalo po sa kapahamakan. At syempre po, yung makabalik na po sa ating bansa ang dating Pangulo at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kababayan. Thank you po mga kababayan. Sa muli po, ingat-ingat po tayo. Bye-bye!